May panibagong 3 senador ang idinadawit na kumubra umano ng kickbacks mula sa mga anomalya sa flood control projects. Sa pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan nito sina Senator Chis Escudero at dating Senator Nancy Binay maging si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Bukod sa kanila, dawit din ang pangalan ni Congressman Saldico na nanghihingi umano ng 25% na kickback sa bawat proyekto. Tunghayan ang detalye ng balita sa aking report. Sa pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng issue sa flood control project sa bansa, humarap na rin sa pagdinig si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Sa Senate Blue Ribbon Committee ni hearing nitong Huwebes, inamin ni Bernardo na hindi lingid sa kanyang kaalaman ang patungkol sa mga kickback at commission sa mga nasabing proyekto gaya ng sinabi na ni Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Umamin mang naging kasangkapan, nilinaw niya na wala siyang partisipasyon at kinalaman sa mga nasabing anomalya. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Sa kanyang affidavit, isiniwalat ni Bernardo ang pagdadala ng komisyon sa proyekto kina dating Committee Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating Senate President Francis Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at Ramon Bong Revilla Jr. Ipinaliwanag ni Bernardo ang koneksyon ni Co at ni Alcantara kung saan humingi umano ito ng 25% na komisyon para sa mga proyekto kung saan may 2% naman siya at si Engineer Henry. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Pinangalanan rin ni Bernardo sa hearings Escudero at nakaibigan niya si Maynard Ngu, campaign donor ng senador. Ani Bernardo, pinagsumite siya ni Ngu ng listahan ng mga proyekto, ang ilan sa Valenzuela at Marinduque na kalaunay nakasama sa General Appropriations Act o GAA. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Hindi rin nakaligtas sina dating Senador Revilla at Nancy nang pangalanan din sila ni Bernardo at na pinapadalhan niya mga ito ng komisyon. Sabi ni Bernardo nang hihingi si Revilla ng 25% na commitment mula sa mga proyekto bukod pa sa mga ibinigay rito para suportahan ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang pondo, personal niya rin daw na dinala sa bahay ni Revilla sa Cavite. Samantala, isang trusted staff ni Binay ang tumawag sa kanya at nanghingi raw ng 15% na komisyon mula sa mga proyekto. Matapos aniyang makolekta ni Alcantara ang pera, dinala ito ni Roberto o ni Bernardo sa isang bahay sa Quezon City. Ayon sa Department of Justice, pag-aaralan pa nila ang mga naging alegasyon na ito ni Bernardo. Samantala, mariin namang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon at nanindigang wala silang naging ugnayan ni Bernardo kaugnay ng issue. Naniniwala rin siya na ito ay parte lamang ng plano upang atakihin ng Senado at alisin ang mata ng publiko mula sa mga totoong may sala. Nakahanda rin aniya siyang patunayan na wala siyang kinalaman sa issue. Pinabulaanan din ni Binay ang mga alegasyon at nanindigang wala itong katotohanan. Giit niya, malinis at tapat ang kanyang naging panunungkulan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.